Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Umaayon na siya ng yung Anggaba Dili Magsaba. Yung kampanya niya, candidacy niya ngayon sa Caloocan City, wala na. Tuluyan na ngang inani ng dating senador na si Antonio Trillanes ang malupit na karma sa buhay matapos ang kanyang partisipasyon kung bakit naaresto at nakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Patuloy ang malas ni Antonio Trillanes sa politika matapos siyang mangamote sa pinakabagong survey ng SWS mula sa -10 net trust rating noong October 2024, lalo pang lumagapak ang dating senador sa -22 nitong Pebrero 2025. Hindi pa man tapos ang lahat ng survey, viral na nga sa social media ang ilang video ng pangangampanya ni Trillanes sa Caloocan kung saan tila dinededma na lamang siya ng mga tao. Sa isang clip, makikitang abala ang mga residente sa kanilang ginagawa habang naglalakad si Trillanes. Walang nagkakagulo, walang nagpapapicture at tila nananadya pang hindi pansinin ang dating senador. Dahil sa patuloy na pagbulusok pababa ng kanyang ratings, palaisipan tuloy ngayon kung itutuloy pa rin ba ni Trillanes ang laban sa pagkaalkalde ng naturang lungsod. Ayon pa nga sa ilang dismayadong netizens, antayin na lang ni Trililing ang barangay election at tumakbo na lang si Trililing ng barangay Kagawad. Tandaan nyo, lahat ng sumisira kay PRRD may karmang darating, lalo na sinisira nila ang pagkatao ni PRRD. Gagapang kayo sa sakit, mga hayop kayo. Trillanes, wala kang nagawa sa Pinas, kundi chismis lang. Ahente ni Taning, kung sa dagat, isa kang botete. Wala nang pag-asa si Tonyo sa anumang larangan sa politika, kahit siguro barangay Kagawad sa lugar, di yan mananalo. Trillanes, katulad ni BBM, ginagawang hanap buhay ang politika. Huwag na iboto yan, puro salita, wala namang nagawa sa ating bayan. Sa pa nga, boy. Boom! Nakaw, napakaganda na pag-uusapan natin ngayon, mga kababayan. Ex-Senator Trillanes nangangamote na. Okay guys, napakaganda na pag-uusapan natin ngayon, no? Itong si Senator X, Mr. Trillanes. Ayan. Ayan, pagbanat niya kay Tatang Digong, no? Makita niyo sa video. Sabi pa niya diyan, preview pa lang napanood yung mga kababayan. Panoorin natin yung full video. Okay, reaction muna tayo, mga kababayan, no? Si ex-Senator Trillanes, no? 'Di ba sabi niya dati, no? Itataya ko ang buhay ko. Sabi pa niya dati, no? Na para makamit natin ang hustisya, no? Kailangan mapakulong si Digong. Okay, kaso hindi naman siya magtatagumpay. Alam naman natin na yung kanya is paninira lang, no? Hindi naman din talaga maitatago, no, mga kababayan. Ang kagustuhan ng mga tao ay si Tatang Digong kasi talagang tunay na mayroong nagawa, no? May nagawa sa bansa. Ito naman si ex-Senator Trillanes. Ano ho bang nagawa nyo kung hindi puro siraan si Tatang Digong? Kaya ngayon nangangamote na siya, no, dito sa pagkampanya niya o pagtakbo ng mayor sa Caloocan. Diyos ko, nako po. Kung napanood nyo yan dati, ang sabi nga daw niya dito ni ex-Senator Trillanes, ang Caloocan daw gagawin daw niyang Dubai. Wow! Grabe, gagawing Dubai ang Caloocan. Diyos ko. Ngayon pa nga lang, Mr. Senator X, no? Ex-Senator, no? Paano hong mananalo ho kayo, no? Lumalagapak na ho sa -22 ang ratings nyo. Palagay ko, kahit tumakbo ho kayo ng Kagawad, baka hindi ka ho kayo mananalo. Pwede ho siguro tanod, pwede. Yan ang sinasabi ko. Yung mga kumalaban kay Tatang Digong, no, ay kakarmahin kayo. Wala, kinarma na ho kayo eh. Grabe, no? Kasi alam nyo naman na dati kakampi kayo, ngayon nagpalit ng presidente, ano nangyari sa inyo? Tulad sa iba na mga tulad ni Attorney Conti, o yan, may konti na, no?
Ilabas nyo rin yung yung 30,000. Bigyan nyo ng ID. Walang kasi international ho yung pinaglalaban nyo rito no. Hindi po pwede na sabihin nyo, ginigipit ho kayo, nabigyan kayo naman, yung talagang wala silang ID. Naku Diyos ko, may birth certificate lahat ng mga tao. Mga nakakakuha ng ayuda, hindi binibigyan ng ayuda kung wala silang valid ID. Kaya, huwag nyo kaming gawing tanga, no? Kaya dito sa video na to mga babayan, no, panoorin nyo hanggang sa dulo. Mapapanood nyo si General Viewpoint. O, diyan tayo manonood ng malupit na full video. Panoorin nyo po, tapos subscribe nyo po to si General, okay? So dito sa mapapanood nyo po, no, na video ay talagang hinimay-himay ni General, no, na sabi pa niya, talagang may laman yung kanyang salita na kahit na kahit ewan ko kung mananalo pa nga talaga to sabi nga rito kahit barangay kagawad baka hindi to makapasa. So ayan, yan na yung karmang sinasabi ano ba yung sa Bisaya mga babayan? Ang maggawa, pasensya na, di naman ako Bisaya. Ang maggaba, di maggawa. Ay, sorry mga babayan. So dito kasi mga babayan sa nire-reaction natin, ayan mga babayan, nakita nyo naman yung preview pa lang, no? Biruin mo, tataya daw yung buhay. Di bahala ka sa buhay mo, ex-senator. Taya mo yung buhay mo. Wala naman sumusuporta sa iyo No, ito pa nga trending sa social media, itong pagkakampanya ni ex-senator Trillanes, no? Kakaway-kaway nga ho siya, hindi ho siya pinapansin. Parang hindi siya kilala o talagang sinasadya na mapahiya itong si ex-senator. Kasi alam naman natin siya ay pasimuno rin na para ilaglag itong si Tatang Digong at tuwan-tuwa pa siya na nakuha na si Tatay Digong ng ICC. At sabi nga siya ay nagtagumpay sa paghuli at nadala na si Tatang Digong sa ICC. Pero syempre ang mga taong bayan ay matatalino na yan, no? Alam naman namin kasi ex-senator, no? Talagang paninira lang din naman. Labas nyo sana kung ito. Sana ex-senator, baka manalo ka pa sana. Dapat ang ginawa nyo dyan, si Tatang Digong hindi nyo pinahuli sa ICC. Meron naman tayong batas na dapat pwede naman sanang duminig ng mga reklamo nyo na sinasabi nyo 30,000, lalo ho kayong napahiya. Nasa ng 30,000 nyo na mga sinasabi nyo na kasali sa AGK na yan. Diyos ko naman. Paano yan, ex-senator? Pag ito si Tatang Digong ay nanalo sa kaso, yari ho kayo, kulong ho kayo lahat dyan. Yung danyos, yung ginastos ni Tatang Digong sa attorney sa ibang bansa, naku, mamumulubi ho kayo. Diyos ko, alam nyo naman pagkaso-kaso mga babayan. Halimbawa, kinasuhan nyo ako at ako ay napagastos at nanalo ko, lahat ng danyos na ginastos ko ibabalik sa inyo, babayaran nyo yun. Hindi nyo ba intindihan yun? Ay nako, yari ka. So ganito mga babayan, ipi-play ko yung full video. At kung nagustuhan mo itong ating vlog, itong ating reaction video, tumahol na yung aso ko. Bullshit. Dali. Huwag mong kakalimutan i-like at subscribe ang ating channel. Isa po ako sa Banateros Vloggers. Shoutout si Kitol J. Guevara, Banateros Brothers. Galing po siya sa akin dito. Mga tropa. Shoutout sa inyo, umuwi na sila. Maraming salamat sa pagdalaw dito kay Boy Sardinas. At nag-enjoy kami kahit pa paano nag-outing. So maraming salamat sa iyo, Tol J. Guevara TV. Alright. So syempre bago natin i-play pala, no, don't forget na huwag natin kakalimutan ng buong PDP laban mga babayan para sure win na tayo itong darating na halalan. Malapit na, ilang tulog na lang mga kababayan, mga kumare, mga kumpare ko na mahilig mag-like at mahilig na mag-comment dito sa ating mga video. Ayan, nababasa ko naman po yung mga inyong mga komento. Sabi nyo po ay straight PDP laban, hindi na kami papabudol kay Amy Marcos. Maraming salamat po at napaka solid nyo po na sumusuporta sa amin ng mga DDS. So mga kababayan, i-play natin itong video. Malupit ito. Una pa lang, preview pa lang. Tawag dito, baga sa nguso na, busalsal na yung nguso ni ni Trillanes. Tako, Mr. Trillanes, umatras ka na, mas maganda pa para hindi ka mapagastos kasi pag nanalo si Tatang Digong at nakabalik siya rito para may panggastos ka pa. Di ba? Lupit, no? Play mo na yan, boy. Let's go. Pag-usapan natin ngayon ang mga pahayag ni ex-senator Trillanes
tungkol sa pagkakulong ngayon ni PRRD sa ICC, Netherlands. Na tila baga pinagmamalaki pa niya. Itutuloy ko ang pakikipaglaban ko para sa hustisya. Hindi niya alam, yung ganyang ginagawa, yung paninira niya sa mga Duterte, ano na siya, umaani na siya ng yung Anggaba Dili Magsaba. Yung kampanya niya, candidacy niya ngayon sa Caloocan City, wala na. Sabi ni, sino bang nag-post nito? Mas masakit pa sa nakakulong sa ICC yung nangyayari kay Trillanes ngayon, yung pagiging kandidato niyang mayor sa Caloocan City. Okay, basahin natin itong kanyang pahayag. Banda ko niya, ipaglalaban daw niya, sabi Voice of the Filipino na post, sabi niya, hindi po ito panggigipit kay Duterte, kundi isa po itong katunayan na mayroong hustisya sa mundo. Kaya patuloy ko po ring itataya ang buhay ko para sa inyo. Wow! Palakpakan naman natin si Senator Trillanes. Tinataya daw niyang buhay niya. Masakit man tanggapin, Pilipino tayo pero binababoy tayo. Ikaw lang, hindi kami. Kaya ko ito pinaglaban na kahit itaya ko ang buhay ko, hindi ko tatalikuran ang pinangako ko sa inyo. I don't know kung anong dating nito sa mga botante ng Caloocan. Punta tayo mamaya, may isang survey sa Caloocan. Kawawa itong Senator Trillanes sa Caloocan. Mas masakit pa ang nadadaanan niyang kalagayan ngayon kaysa yung nakakulong sa ICC. Okay, magbasa lang ako ng mga comments. Gracie Bingham. Ang hustisya ay para sa mga inosente, hindi sa mga drug lord, adiktos. Sila ang sumisira sa buhay nila. Ginusto nila, pinili nila maging drug lord at adiktos. Walang peace sa mga yan. You better shut up, Trillanes. Boboy Mazo, ang kayabangan mo ang sisira sa iyo. Wala kang nagawang mabuti sa bayan, puro kaguluhan. Walang ginawa kundi linlangin ang taong bayan. Gusto mong palabasin mabuti kang tao, masama sila. JC Valeros, itataya buhay sa iyong mata. Di ka nakaranas ng tunay na laban, sundalong kanin. Rose Ismail, wala kang kwentang tao. Ray Resob sa floor, dapat sa iyo makulong, wala kang kwentang tao. Marvin Linag, tama na ang mabulaklak na pananalita, ikaw na rin ang nagsabi mas marami ang ayaw sa iyo. Marami talagang ayaw sa iyo. Okay. Punta tayo sa survey sa Caloocan. Ito. Nilabanan pa naman niya ang mga malapitan sa Caloocan. para siyang Carlo Nograles na nilabanan niya ang Duterte sa Davao. Ganyan. Kasi napakaganda daw ang performance ng mga malapitan sa Caloocan. Meron akong subscriber, kaibigan, sabi niya, kasi Caloocan siya, doon nakatira. Maganda ang pamamalakad, pamumuno ng mga malapitan dito sa Caloocan, sir. Hindi mananalo si Trillanes dito, sabi niya. Okay, ito. Post ni Alma Bago Kowa, sabi niya, it hurts more than an ICC prisoner. Isinare niya post ni DJ Sardo Salanap. Ipagpatuloy mo lang siraan mga Duterte, diyan ka effective, sabi niya. Antonio Trillanes IV,
nakatanggap ng negatibong net trust rating sa mga residente ng Caloocan City. Okay, ito, right ba? Kung ito, I think public trust, I think is WS na survey ito. SWS, yes. Okay. So, along malapitan, ang net trust rating niya is 75%. Ang taas. Antonio Trillanes, net February of 2025 ito. So, bago lang. February 2025, negative 22%. Meron ding survey noong October 2024. So, may comparison. October 2024, si Malapitan nakakuha ng positive 75%. Si Trillanes, noong October 2024, negative 10%, nadagdagan pa ang kanyang negative trust rating negative 22% na yan. So, anong ibig sabihin nan? Caloocan, wala. Lalo na sa Visayas at Mindanao, na kung saan maraming nagmamahal sa mga Duterte. Magising na po kayo, Mr. Ex-Senator. Kung ano ba talagang ipinaglalaban niyo. Para ba sa nakakaraming Pilipino, bakit negative? So, magbasa lang tayo sa mga comments. Kawawa, itong ex-Senator Trillanes sa kanyang political career ngayon. Elmer P.I. Wala ka ng paglalagyan, Trillanes. Baka sakali tumakbo ka, Chief Tanod, manalo ka. Lomina Agustin, yan ang napapala sa kumakalaban kay President Duterte. Dapat pinapakinggan ninyo boses ng sambayanang Pilipino. Hindi galit ninyo sa mga Duterte ang pinapairal ninyo. Milyon ang nagmamahal sa mga Duterte. Alex Meeves, walang ibang motibo ang pagtakbo ni Trillanes sa Senado kundi magpakitang gilas para harangan ang PDP laban. So, good luck, Mr. Ex-Senator Trillanes sa iyong mayoralty race sa Caloocan City. Ituloy nyo lang ang ginagawa nyong pagsira sa mga Duterte dahil effective daw kayo. Pag-usapan natin si Yusek Claire Castro na mula nung siya ay naglingkod na palas press officer, ang galing niyang sumagot. Halos lahat ng tanong na sasagot niya, na ang galing niyang ilihis yung sagot, na ang kanyang idadamay, ang kanyang lalabas na may kasalanan, mga Duterte. Ito, share ko sa inyo. First time na mayroong tanong ng media na ayaw niyang mag-comment. So, sabi ko, bakit? First time. Meron siyang isinagot, kailang umiwas siya sa... Hindi niya talaga sinagot. So, anong klaseng tanong ito? Na iniwasan niyang sagutin. Ipinasa niya sa iba. Sinabihan na ba siya na huwag kang masyadong madaldal? O ano, nakakapagtaka eh. Bakit ayaw niyang sagutin? Okay. So pakinggan natin tungkol ito sa pag-endorso ni VP Sara kay Senator Amy at Congresswoman Villar. Ito. What came out over the weekend, yung pag-endorso po ni Vice President Sara Duterte sa alyansa candidates, Congresswoman Camille Villar and Senator Amy Marcos. Ano po kayang mensahe ang pinaparating dito sa publiko? Kung di po ako nagkakamali, naglabas na rin po Yun ng na. mensahe ang si Congressman Toby Tiangco
At lahat po ng question patungkol po dyan ay si Congressman Toby Yun. na lang po ang sasagot. Ayaw niya. But ma'am, is the trust and confidence of the President in these candidates buo pa rin po kaya? Sa kanya mga kandidato, definitely yes. Pero muli, kung ano man po yung iba pang mga detalye patungkol po dito sa recent incidents ay si Congressman Toby Chanco po ang may authority to talk about that ma'am. Reaction lang po Inulit ko lang. what Ulit. came out over the weekend, yung pag-endorse po ni Vice President Sara Duterte sa alyansa candidates, Congresswoman Camille Villar and Senator Amy Marcos. Ano po kayang mensahe ang pinaparating nito sa publiko? Kung di po ako nagkakamali, naglabas na rin po ng mensahe ang si Congressman Toby Chanco. At lahat po ng question patungkol po dyan ay si Congressman Toby na lang po ang sasagot. But ma'am, is the trust and confidence of the President in these candidates buo pa rin po kaya? Sa kanya mga kandidato, definitely yes. Pero muli, kung ano man po yung iba Muli. pang mga detalye patungkol po dito sa recent incidents ay si Congressman Toby Chanco po ang may authority to talk about that ma'am. Okay. So, ito lang yung topic na surrender si Auntie Claire. I have no authority to speak about this. Si Congressman Toby Chanco, yung campaign manager na alyansa, siya lang daw. So ano ba yun? Sinabihan ba siya? Was there a direct order ng alyansa o palasyo na okay, pagdating sa issue nito, huwag ka na lang sasagot ha? Kasi napaka-sensitive na issue ito eh. Pero yun mo, -2 na sila. Nung una, pinagmamayabang ng Pangulo na 12-0 daw ang target nila. Na yun daw kabila, inutusan lang bumili ng suka. Sila daw, alyansa, ang may pinakamagagaling, pinaka-best qualified, pinaka. So, target nila is 12-0. So, ano ngayon? Makaka-12-0 pa ba sila? Wala na. 10 na lang ang kanila. Kaya, ito, grabe ang anong tawag dito? Galawan. Plano pa nila, ito, may nagsasuggest, pati si Abalos, ilaglag na rin nila dahil parang wala nang pag-asang manalo si Benhur Abalos. At sino ang ipapalit? Kakampi, Dilawan. So ano ba yan? Yung mortal na kaaway ng Marcos nung una, sila yung grabing atake sa mga Marcos, diktador, magnanakaw, kung ano-ano. Ngayon, pwede na mag-alyansa na sila. Ano ba yan? Gamitan na lang. So, tama naman na ayaw na lang sumagot si Auntie Claire. Baka mamaya madagdagan pa ng ma-confusion kung sasagutin pa niya. May marami akong nababasang mga post o comments na maraming nagpapasalamat kay Jose Claire Castro. Mula daw nung umupo siya na Palace Press Officer, sa kasasagot niya sa mga tanong, hindi siya naubusan eh. Sagot siya ng sagot. Sabi ng iba, yun na daw nagsimula na bumaba ang rating ng Marcos administration. Agree ba kayo doon? Kaya maraming nagpapasalamat. Never disrupt your enemy when he or she is doing great mistake. Kaya marami ang naiinis ng mga DDS kay Attorney Claire Castro. Ako hindi. Just let her be. Bahala, sagutin niya. Itim
pula, puti. Ang galing na sagot nun. Yung itim ads campaign ni Senator Amy at VP Sara, ano daw yun? Ang itim talaga, yung previous administration. So, dito mo, na ilihis niya yung sagot, papunta pa rin sa Duterte administration. Ngayon daw, konting kula na lang, pupunta na rin, papunta na, puti ng puti. Ang galing. Ang ganda ng melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat aming mga mata'y minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko Pinamatan niya ako kung iyak ako. Pilipinas muling makikilala at itataas katahimikay maghahari sa ating puso'y mamamayani mga ngiti sa labi di mapapawi The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. I really... Ang bulong ay kumalat na isa ang nais nila isigaw ang nadarama Pilipinas muling magsama-sama Pilipinas Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin laban niya ay laban natin Pilipinas Duterte pa rin inang bayang minamahal lagi kang ipagdarasal na muli kita
makita. Pilipinas, bangon may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.